Pagsapit ng pasado 11:00, ay nagdesisyon na ang lahat na lumipat na sa swimming pool sa loob ng compound na kanilang inuukupa para hindi sila magka-sunburn. Lalo at maganda ang sikat ng araw, tirik na tirik. Pagkarating nila sa pool area, karamihan sa kanilang mga kasama ay agad nang tumalon sa pool. Sina Lino, Tingting, Mang Roland at Ninong Amboy ay dumiretso na muna sa long table para maghanap ng malamig na maiinom. Habang nakaupo sila roon, ay nagsalita si Mang Roland. "Anak, anong ginawa sa'yo noong lalaki kanina? Parang nakita ko na nilapitan ka at tinapik. Tapos, kinwelyuhan ka pa yata." "Ah, opo tay. Manlalason kasi yun. Tinapik niya ako para pasahan ng lason sa katawan." "Mabuti anak at hindi ka tinablan." "Opo tay, ibinalik ko lang sa kanya ang lason niya." "Eh anong mangyayari doon anak?" "Ewan ko lang po. Kasi sa pagkakaalam ko, may orasyon naman na pangbawi sa epekto ng lason. Kung alam niya iyon, edi malamang okay na siya ngayon. Pero kung hindi, edi pantay na ang mga paa niya ngayon." "Grabe anak no, kahit saan pala talaga ay may mga ganyan. Mabuti na lang pala at hindi kami ang natsyempohan. Dahil kung nagkataon, kami ang pantay na ang mga paa ngayon. Maaaring ako talagang punteriya noon tay. Minsan kasi, nararamdaman din ng ibang may kakayahan kapag may mga tao sa malapit sa kanila na may alam rin sa lihim na karunungan. Kaya iyon ang tinatarget nila para subukin ang antas ng kakayahan. Kaya kahit ako ay magiging lapitin rin sa mga ganoong bagay." Sumingit naman sa pag-uusap nila si Nanay Sally. "Oh, habang nagkikwentuhan kayo, ay mas mabuting may laman ang sikmura. Heto ang pansit oh, heto naman ang biko. Saktong-sakto, kaluluto lang yan, mainit pa." "Wow, sarap naman ito Sally. Tamang-tama, nagutom kami sa kakalangoy." Wika pa ni Mang Roland at kumuha agad ng isang slice na biko. Nakatingin si Lino sa may swimming pool at binabantayan ang paliligo ng anak. Pero naroon din naman sina Rosalia, Mariposa at Beth na nakabantay rin sa bata. Nagsalita si Mang Roland na medyo mahina ang boses. "Anak, tama bang nakikita ko? Magiging dalawa talaga ang asawa mo? Siyempre, hindi mo naman pwedeng palayuin si Mariposa dahil siguradong dudukutin agad yan ng mga kalaban kapag nalayo yan sa puder mo. At dahil bata pa si Gabriel, kung nasaan si Marie ay dapat naroon din niya nakadikit. Kaya kailangan nasa pangangalaga mo rin ang dalawang iyan. Tapos si Rosalia naman, anong sabi niya sa setup niyong ganyan?" Ang totoo tay, mukhang tama ka. Magiging dalawa yata talaga ang asawa ko. Kasi si Rosalia ay ganyan din ang mga sinabi. Hindi pwedeng malayo sa amin si Marie at si Gabriel. Dahil siguradong hahantingin sila ng mga kalaban, gawa ng kanilang taglay na kapangyarihan. Tanggap ni Rosalia na maging parte na ng buhay namin sina Mariposa. Basta't marunong lang daw ito lumugar ng tama. Kaya kung makikita nyo kaming tatlo na magkakasama, ay wag na kayo magtaka. Minsan may mga sitwasyon talaga na hindi natin sinasadya. Pero doon tayo dinadala ng tadhana eh. May punto ka talaga dyan anak. Kahit nga ang sitwasyon ng buhay natin ngayon ay hindi ko inakalang magiging ganito. Kung naaalala mo, isa lamang ako simpleng magsasaka. Simple pero masaya naman ang buhay natin noon. Dati naririnig lang natin ang mga aswang na iyan. Pero parang hindi naman ganoon ka big deal. Minsan iniisip pa nga natin na hindi totoo. O nagkataon lang ang mga nangyari sa mga buntis na nakunan. O mga lasing na binagat sa daan. Pero ngayon, tayo na tuloy ang nanghahunting ng mga aswang at hinahunting ka rin nila. Pero kahit napakaraming pinagbago ng buhay natin, masaya pa rin ako. Kasi lalo tayong naging malapit sa isa't isa bilang isang buong pamilya. Magkakasama nating haharapin lahat ng darating na problema.
pati na ang pag-celebrate ng mga tagumpay, gaya nito. Kaya kahit hindi ka naging profesional anak, kagaya ng pinapangarap ko sa iyo dati, ay proud na proud pa rin ako sa iyo na naging anak kita at kung ano man ang kinahinatnan ng buhay mo ngayon. Opo tay, alam ko po yun. Ang totoo, maging ako ay naiisip ko din yung mga sinabi mo. Lalo na kapag nasa gitna kami ng problemang tila wala ng solusyon. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na mapapasok ako sa ganitong larangan? Pero dahil sa ito ang ibinigay ng tadhana, kaya gagampanan ko na rin ang mabuti. Tutal, hindi naman ako pinapabayaan ni Bathala. Pati na ang pamilya ko ay protektado rin naman. Oh, sige na anak, maligo ka na roon. Panay ang kaway sa iyo ni Gabriel oh. Samantalahin mo na habang bata pa si Gabriel. Napakabilis niya pa naman lumaki. Kita mo nga, hindi mo lang natin nakitang naging sanggol o bata. Hindi natin mamamalayan, binata na yan. At sasabak na rin yan sa mga misyon, sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kaya sige na, enjoyin mo na ang pagiging bata niya dahil saglit lang yan. Sige po tay. Wika pa ni Lino at nagpunta na sa swimming pool. Tumabi siya kay Rosalia. Lumapit rin sa kanya si Gabriel at pilit kumakapit sa kanyang leeg mula sa likuran. Sabi naman ni Lino, "Anak, hindi ka pa ba nagugutom?" "Nagugutom na po." "Eh di lumapit ka na roon kay Lola Sally. Sabihin mo nagugutom ka na. Nagluto pa naman siya ng masarap na merienda. Biko ang tawag roon." "Okay po." Wika pa ni Gabriel at tinawag ang kanyang tiyahin. "Tita Jenjen, tara, samahan mo ako. Hihingi tayo ng pagkain kay Lola." "Okay, sige, tara." Wika naman ni Jenjen at sinamahan ang pamangkin. Sumabay na rin sa pag-ahon nila sina Leandra at Julian na nagugutom na rin daw. Noong sila na lang ni Lino at Rosalia ang nasa kabilang bahagi ng pool, ay nagsalita si Rosalia. "Mahal, may gusto akong sabihin sa iyo na sigurado akong ikatutuwa mo." "Ha? Ano naman yun?" "Mamayang gabi, huwag kang matulog sa kwarto natin." "Eh saan naman ako matutulog?" Gulat na tanong pa ni Lino. Sabi naman ni Rosalia, "Marie, halika." Tawag nito sa dilag na ilang di pa lang ang layo sa kanila. Ano yun Rosalia?" "Mamayang gabi, sa kwarto namin matutulog si Gabriel ha. Tapos si Lino ay doon matutulog sa'yo." Napatda ang dilag sa narinig at tila hindi malaman kung pinaprank lang ba siya ni Rosalia. "Eh bakit naman Rosalia?" "Ikaw naman Marie, di ba nag-usap na tayo tungkol dyan? Pumayag na ako na dalawa tayo magmamahal kay Lino. Kaya ibig sabihin noon, kailangan nyo rin ng oras ng kayo lang. Siyempre hindi palagi at hindi rin obvious para hindi pamarisan ng mga kasama nating dalaga sa bahay. Pero between three of us lang ito ha. Gusto kong malaman mo na legal para sa akin na magkaroon rin kayo ni Lino ng oras sa isa't isa paminsan-minsan. Ayokong magmukhang kontrabida rito. Ako ang naglagay sa inyo sa sitwasyon na ito dahil ako ang nagdesisyon na may gawin kayo bilang solusyon sa problema natin noon. Kaya kailangan kong tanggapin ang mga susunod na mangyayari. Nagkaanak na nga kayo. Tapos ngayon na may anak na kayo, hindi ka na rin pwede lumayo sa amin dahil siguradong manganganib ang buhay niyo pareho. Kaya pwede ko bang hilingin sa'yo na kahit kailan ay huwag kayong lalayo sa amin ni Lino. Poprotektahan ko si Gabriel na parang sarili kong anak. Papayagan rin kita na magkaroon ng oras na masolo si Lino. Kasi after all, we are family already. Tsaka kapag dumating ang panahon na natapos na ang mga misyon ni Lino, ibig sabihin kailangan na namin magkaroon ng sariling bahay na magiging tahanan namin na permanente. E di kasama na rin kayo noon ni Gabriel sa pamamahay na iyon. Tatanggapin na talaga natin na magkakadikit na ang tadhana nating tatlo ni Lino. Pero uulitin ko ha, discreet lang tayo. Huwag kayong pa-obvious sa mga kasama natin, lalo na sa mga dalaga. Nagsalita naman si Lino. "Sigurado ka dyan, mahal?" "Abay, oo naman. Kailan ba ako hindi naging sigurado sa mga desisyon ko?" "Oh, sige na Marie.
Nagtatawag na si Nanay Sally. Kumain na raw tayo. Susunod na ako roon. Okay, Rosalia. Salamat. Wika pa ni Marie at umahon na sa swimming pool. Tumingin naman si Rosalia kay Lino. Oh, huwag ka nang papalag. Dahil alam ko naman na magkukunyari ka pang hindi mo gusto ang sinasabi ko. Pero ang totoo, gusto mo rin naman. Huwag mo akong alalahanin. Basta't makita kong maging masaya ka, ay magiging masaya na rin ako. Sige na, maiwan ka muna rito at kakain na rin ako. Wika pa ni Rosalia at naiwan si Lino mag-isa sa pool dahil umahon na ang lahat para kumain. Sumapit ang kinagabihan. Pagod na pagod sa paliligo ang lahat. Pansin naman ni Lino na abot tinga ang ngiti ng lahat maghapon dahil maliban sa nasa magandang lugar sila na may sariling solong swimming pool, wala ring katapusan ang pagluluto nila Aling Terry, Nanay Sally at Ninang Armin ng kung ano-anong pagkain na maisipan nila. Nakaalalay din sa kanila bilang assistant sina Leandra, Julian, Beth at Mariposa sa mga gawain at paghuhugas. Si Rosalia naman kasi ang nakatutok sa pagbabantay kay Gabriel, pati na rin si Jenjen. Sumapit ang 10:00 ng gabi. Maagang inantok ang lahat, kaya agad nang nagsibanlaw at pumasok na sa kanya-kanyang mga silid. Pagkapasok ni Lino sa kwarto nila ni Rosalia, ay nakita niyang tulog na si Gabriel at nakayakap pa ito sa kanyang mami Rosalia. Sabi naman ni Rosalia, "Oh, mali ka yata ng kwartong pinasok. Doon ka naka-schedule ngayon kay Mariposa, di ba?" "Opo, alam ko naman. Kinukumusta ko lang kayo ni Gabriel kung okay na ba kayo rito." "Oo naman, okay lang kami rito. Sobrang inaantok na rin ako, kaya matutulog na ako. Sige na, tabihan mo na si Mariposa doon. Para naman kahit paminsan-minsan ay maging masaya yun. Galingan mo ha. Pasayahin mo siya kung paano mo ako pasayahin." Sabi naman ni Lino, "Talagang sigurado ka sa desisyon mong ito ha?" "Oo nga, mahal. Sige na, good night kiss ko. Tapos lumabas ka na para makatulog na rin ako." Wika pa ni Rosalia. Kaya hinagkan na ito ni Lino at umalis na siya. Pagkapasok ni Lino sa kwarto ni Mariposa, ay naamoy niya kaagad ang napakabangong kwarto nito. Mukhang nag-spray iyon sa kwarto ng pabango. "Hi." Tila nahihiyang bati pa ni Marie kay Lino. "Ah, hi din." Mahinang sagot naman ni Lino at tumabi na sa dilag. "Lino, sigurado ka? Seryoso si Rosalia sa mga sinabi niya at sa gusto niyang mangyari?" Sa tingin ko naman ay oo. Hindi plastic na tao si Rosalia. Kapag galit siya, ay galit talaga siya. At kapag sinabi niya ayun, totoo rin yun. Hindi siya mahilig magpanggap o magprank. Kaya maging masaya ka na lang sa mga desisyon niya. Tsaka, kung pwede, mahalin mo na rin si Rosalia, kagaya ng pagmamahal mo sa akin. Kasi tama naman siya. Sa katapusan ng mga misyong ito, ay tayong 4 ni Gabriel ang magiging magkasama sa isang bahay. Kaya dapat lang na mahalin natin ang isa't isa, bilang kaibigan o bilang minamahal sa buhay. "Oo, Lino, gagawin ko yan kung yan ang gusto mo. Kaya halika na. Sasamantalahin ko na rin ang pagkakataon na ibinigay ni Rosalia. Ipaparamdam ko rin sa iyo kung anong ibig sabihin sa akin ng pagmamahal." Wika pa nito at sinimulan na ang bagay na matagal niya na gustong gawin kasama si Lino. At tinamang dalawin ang sitwasyon sa San Agustin. Pasado 10:00 ng gabi ay nakahanda na sina Rafael, Micaela, Rigor at Mang Magno. "Ano Rafael, diyan na tayo sa sasakyan nyo o magdadalawang sasakyan pa tayo?" Tanong pa ni Mang Magno. "Magdalawang sasakyan na lang po tayo para hindi tayo sabay na makikita nila. Mauuna kami ni Micaela, tapos back up naman kayo ni Rigor sa labas." "Okay, sige. Tara na pala, Rigor." Wika pa ni Mang Magno at inilabas na sa garahe ang sasakyan. Sa bahagi naman ng simbahan ay nakapwesto na ang hindi bababa sa 20 mga asbo.
Naroon na rin si Gordon sa loob ng simbahan. Kausap si Father Amador, ang kanilang peking pari na tauhan. Oh, Gordon, ano itong nabalitaan ko? Na nalipol na raw lahat ng tauhan mong ipinadala rito kaninang hapon. Akala ko ba, isang malakas na uri ng aswang iyo si Raven? Gawa ba ka mo sa laboratorio ang dugo noon? Baka naman, maling laboratorio iyon. Baka, laboratorio sa paggawa ng beauty product. Isipin mo, wala naman ako nakikitang maraming agent na nagpupunta rito. Kung hindi ako nagkakamali, ay isang lalaking agent lang iyon na may kasamang dalawang babaeng agent na mukhang mga contestant sa beauty pageant. Pero mukhang inilampaso na noon sina Raven, Irma at iba mo pang mga tauhan. Amador, maghinay-hinay ka sa binibitawan mong mga salita. Baka nakakalimutan mo kung sino ang kausap mo. Tandaan mo rin na hindi ka aswang. Baka makalimot ako bigla at gawin kitang laman tiyan. Ano ka ba naman, Gordon? Hindi ko siyempre yun nakakalimutan. Pero sa dami ng maari mong kainin ng mga kalaban, ako pa talaga ang pagkakainteresan mo? Eh di, mahihirapan ka niyan magpaliwanag kay Boss Darius. Kung ako sa'yo, sa labas ka na magbantay. Doon mo ilabas yung init ng ulo mo, hindi dito sa amin. Dahil kami rito, ay ginagawa namin ng tama ang trabaho namin. Sa katunayan, meron na kaming naipon na 30 masunuring miyembro. Nagtayo kasi ako ng all-male fellowship group. 20 kalalakihan. Binigyan ko sila ng allowance, free membership sa gym, at meron pang pa-clothing allowance. Ang gagawin lang nila ay magsisilbi sa simbahan tuwing merong misa. At hindi nila alam na sa kabilugan ng buwan ay magiging aswang na silang lahat. Ang sabi ko lang na iyon na ang initiation night nila para maging pioneer member ng Secret Church Organization. Tapos, kumuha na rin kami ng 10 kababaihan. Ganon din ang benepisyong natatanggap nila. Sila naman ang tinagurian kong Servant of the Night. Kaya kung hindi nyo mapoprotektahan ang operasyon namin rito, alam na natin kung sino ang dapat masisi. Trabaho ng grupo mo na bantayan kami, tama ba? May tunog ng pangiinsultong wika pa ni Amador kay Gordon. Sasagot pa sana si Gordon, pero hindi na ito nakapagsalita noong makita ang bossing nila na si Darius na papasok na ng simbahan. Boss Darius, napasyal ka? Nag-aalalang wika pa ni Gordon. Ano yung narinig ko na nawawala ang mga tauhan mong inutusan magbantay rito? Oo boss. Mukhang natimbog sila ng mga agent. Mautak din ang mga iyon at patraidor din kung kumilos minsan. Sumagot naman si Darius. Kung naitumba pala nila ang malakas mong tauhan na si Raven, ibig sabihin alam na nila na ginawa na nating base of recruitment operation ang simbahan na ito. Siguradong ito na ang sunod nilang aatakihin. Ihanda mo ang mga tauhan mo. Sasalubungin natin ng mainit na pagtanggap ang mga mapangahas na iyan. Ariglado, boss! Sagot pa ni Gordon. Naglakad na papalabas ng simbahan si Darius upang usisain ang sitwasyon ng mga tauhan nila roon. Naiwan naman si Gordon na hindi malaman kung ano ang unang aasikasuhin. Alam niyang nanganganib siya dahil kilala si Darius na hindi mapagpatawad sa mga tauhan na marami ang palpak. Ang kinaroroonan ng simbahan ay nasa loob ng isang malawak na lupain na nakakongkretong pader ang paligid. Mapuno ang loob at labas ng compound at walang mga kalapit na mga bahay o establishmento. Sa likuran naman ito ay ang malawak na kumbento na maraming malalaking silid na nagsisilbing function hall ng iba't ibang mga church group, kabilang na ang grupo ng mga choir. Pagkarating ni Darius sa labas ay nakita niya ang isa pang katiwala ni Gordon na si Kyle. Kyle, ihanda mo na ang mga tauhan natin. Ilan ang mga narito? Nasa 20, boss. Radyohan mo na ang ibang nasa paligid. Papuntahin mo na rito. Hindi malayong may magaganap na pagsalakay rito. Palibutan niyo ang buong compound ng simbahan. Ang mangkukulam na si Arya, nasaan na?
Narito na siya, boss. Naroon sa loob ng itim na van. May ginagawa na naman kung ano-anong ritual eh. Saan banda nakapark yun? Doon po, boss, sa kanang bahagi ng simbahan. Naroon yung itim na van natin. Nandun siya sa loob. Sige, pupuntahan ko. Magbantay kayo mabuti rito ha. Opo, boss. Sagot naman ni Kyle na nagulat dahil bakit ang mismong big boss nila ang nagpunta para pangunahan ang paghahanda sa laban. Naglakad na nga si Darius patungo sa kinaroroonan ng nasabing van. Pagkabukas niya ng pintuan ay nakita niyang may hawak na kandila ang matanda at nagbabanggit ng kung ano-anong dark spell. Arya, humanda ka. May sasalakay dito ng mga agent ng Marine Corps. Wala silang mga kapangyarihan pero mukhang mauutak dahil nagawa nilang paslangin ang mga malalakas na tauhan ni Gordon. Gusto kong wag mo silang patayin agad ha. Papahirapan muna natin para makapagbayad sila sa lahat ng konsumisyon na inaabot ko dahil sa pakikialam nila. Ah, ganun ba, Boss Darius? E di manood ka. Paghahandaan ko ang pagdating ng ating mga panauhin. Sagot pa ng matandang mangkukulam. Nagulat naman si Darius noong alisin ni Arya ang sakong nakatakip sa bahaging paanan nito. Isang lalaki ang naroon. Buhay pa ito pero walang malay o maaaring lasing. At may tali ang kamay sa likuran. Boss, makikihila ako kaunti patungo dyan sa'yo. Kailangan kong makita ang leeg niya. Anak ng pating ka, Arya. Ginawa mo pa akong alalay. Bakit kasi hindi ka kumuha ng sarili mong assistant? Pasensya ka na, boss. Hindi ako nagtitiwala kung kani-kanino lang. Kaya ayoko ng assistant. Hinila na nga iyon ni Darius at noong ma-expose na ang leeg ay sinampal-sampal iyon ng matanda. Nagising naman ang lalaki na namumungay pa ang mga mata. Ano ito? Bakit ako narito? Anong gagawin niyo sa akin? Pakawalan niyo ako! Tulong! Tulong! Hindi magkanda-ugaga na pagtatanong at pagsigaw pa noong lalaki. Pero hinawakan lang iyon ng matanda sa buhok at iniliyad para ma-expose ang leeg. Saka hiniwaan ang lalamunan. May isinahod naman agad na isang bakal na mangkok. Nangisay ang lalaki habang pupugak-pugak ang dugo sa leeg nito. Noong malapit nang mapuno ang mangkok ay sinabi ng matanda, Sige boss, sa'yo na yan. Wika pa ng mangkukulam na si Arya. Hinila naman iyon ni Darius papalabas ng sasakyan para hindi sa loob ng van kumalat ang dugo. Walang hirap niya yung binuhat papatayo, saka sinagpang ng ubod ng lakas ang leeg. Patuloy sa pangingisay ang lalaki, pero mahigpit ang yakap roon ni Darius habang sinasaid ang lahat ng dugo sa katawan ng lalaking iyon. Noong matapos ay dinala iyon sa likuran ng van at doon ipinaso. Pagkabalik na sa gitnang bahagi ng van ay naabutan niyang nakapikit na si Arya habang bumabanggit ng mga dark spell. Paminsan-minsan bumubukas ang mga mata nito pero purong puti lang ang makikita. Kaya naupo na lang sa unahan si Darius habang pinagmamasdan ang matanda. Noong matapos iyon sa ginagawa ay saka na tuloy-tuloy na ininom ang dugo na nasa mangkok. Oh, anong napala mo sa paduling-duling na ginagawa mo, Arya? Tanong ni Darius. Paparating na rito ang mga inaasahan mo, boss. Mukhang malaki ang tiwala nila sa sarili nila. Apat lang sila. Isang babae, 3 lalaki at isang binatilyo. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Hindi nila kasama ang babayla na hinahanap mo. Sabi naman ni Darius. Hayop talaga ang linong iyon. Napakailap. Hindi ko na alam kung saan siya hahagilapin. Sabi naman ni Tandang Arya. Kung ako sa iyo, Boss Darius, ay wag mo nang pangarapin na mag-cross ang landas niyo ng lino na iyon. Dahil nakita ko sa aking pangitain na sa gabi ng inyong pagkikita ay iyon na rin ang magiging huling gabi mo sa mundong ito. Galit naman na sumagot si Darius. Nababaliw ka na ba, Arya? Nakakalimutan mo yata kung gaano ako kalakas na aswang. Isa akong opisyal ng Black Triangle at isa rin akong malakas na uri ng asbo.
Nasa akin ang makapangyarihang bato ng aking mga ninuno. Sumagot naman ang matanda. Tama ka naman dyan, Darius. Sinasabi ko lang naman sa iyo ang nakikita ko sa aking pangitain. Hindi para takutin ka, kundi para balaan ka. Ikaw, nakikita mo rin ba kung kailan ka mamamatay? Pabalang na pagtatanong naman ni Darius. Oo, ngayong gabi. Ha? Anong ibig mo sabihin? Ngayong gabi, ang magiging gabi ng aking kamatayan. Nahihibang ka na nga. Sa tingin mo, mapapatay ka ng iilang pirasong normal na tao lang na hindi babaylan? Sa lakas mong yan, hindi ko ma-imagine na merong may kakayahan na patayin ka. Kung yung babaylan na lino pang sinasabi mo, ay baka maniwala pa ako. Pero mga agent lang ng Marine Corps, malabo yun. Sabi naman ng matanda, hindi pa ako nagkakamali sa mga pangitain ko, Darius. Iyon nga ang dahilan, kaya ako nagpapatibay ngayon ng aking proteksyon at bakod para kontrahin ang aking pangitain tungkol sa aking sariling kamatayan. Pero sa tingin ko ay malabo ko na iyong mabago. Kapag nakita ko na ang aking pangitain ay ibig sabihin, pasilip lang iyon sa mga siguradong mangyayari. Huwag kang mag-alala, Arya. Sisiguraduhin kong hindi ka mamamatay sa gabing ito. Magsisilbi ka pa sa akin ng matagal. Wika pa ni Darius at agad nang bumalik sa harapan ng simbahan. Gordon, nasaan ang ibang mga tauhan? Narito na silang lahat, boss. Mahigit 50 na ang narito. Lahat ng tauhan natin ay pinapunta ko na. Sumabat naman si Kyle. Teka, boss, sino ba ang darating? Bakit tila takot na takot kayo? Narito na ba ang babaylang si Lino? Sumagot naman si Darius. Hindi si Lino ang darating. Sino pala, boss? Ang sabi ni Arya, isang babae, 2 lalaki at 1 binatilyo lang ang darating. Mukhang mga taga Marine Corps. Talaga, boss? Yun lang ang mga darating? Tapos ganito na kayo katakot? Hindi ako matatakot, Kyle, kung hindi lang dahil sa pangitain ni Arya. Ang sabi niya, nakikita niya na sa gabing ito mangyayari ang sarili niyang kamatayan. Ha? Isang malakas na mangkukulam? Mapapatay ng Marine Corps lang? Ewan ko, maaaring nababaliw na naman si Arya. Pero ngayon ko lang siya nakitang natakot ng ganito. Kaya ihanda mo lang ang mga tauhan at sisikapin natin na hindi magiging huling gabi ni Arya sa mundong ito. Okay, Boss Darius. Ariglado. Wika pa ni Kyle at nagpunta na sa labas ng simbahan at niradyohan lahat ng mga grupo na nakakalat. Boss Darius, handang-handa na ang lahat sa laban. 5 grupo na ang nakakalat sa palibot ng compound ng simbahan. 1 grupo naman ang nasa loob ng compound, nakabantay din sa harapan ng gate. Radyo pa ni Kyle sa amo. Okay, sige, talasan nyo ang inyong mga mata. Ilang saglit pa, may nakikita na silang sasakyan na paparating. Sila na yan! Salubungin nyo na bago pa makalapit! Wika pa ni Kyle. Agad namang may 2 aswang ang mabilis na sumalubong sa kotse. Pero nagtataka sila dahil wala namang nagmamaneho sa kotseng iyon. Gumigewang ang takbo noon at hindi nga nakarating sa mismong harapan ng simbahan. Walang tao, boss! Sigaw pa ng isa, pero sabay na silang sumilip sa nakabukas na bintana. Hindi nila inaasahan na may nakatutok na sa kanila na maiiksing baril at tag-isang bala ang itinanim ni Micaela sa kanilang noo. Hindi nila iyon napansin dahil humiga si Micaela sa gitnang bahagi ng kotse at nagtakip ng itim na tela. Bumulagta ang 2 nang walang nakakapansin dahil nauna na silang sumigaw ng walang tao bago pa sila sumilip. Tinted naman ang salamin ng kotse kaya hindi nakita ng mga aswang na nasa pader na naroon si Micaela sa loob. Inilabas niya ang sniper's rifle at pinagbabaril ang mga nasa ibabaw ng pader. Napansin agad ni Kyle na naglalaglagan na parang mga ibon ang mga nakatayong tauhan niya sa mismong ibabaw ng pader. Narito na sila! Maging aristo kayo! Wika pa noon. Mabilis nagtalunan pa ibaba ang mga aswang upang magpunta sa may kotse. Pero nakita nilang mula sa hindi kalayuan
ay naglalakad si Rafael na may hawak na 45 caliber na baril sa magkabilang kamay at tag-isang pinagbabaril ang mga aswang na sumasalubong sa kanya. Naibabad sa Blue Sodium Solution ang mga balang gamit noon, kaya naman tumatagos talaga sa balat ng mga aswang. At ang lahat ng putok ay kung hindi sa ulo tumatama, ang kaliwang dibdib naman ang punteriya. Kaya utak at puso lang ang pagpipilian kung saan madaling ikamatay rin ng mga aswang, lalo kung naibabad iyon sa Blue Sodium Solution. "Enzo! Rayo! Sundan niyo ako!" Sigaw ni Kyle at mabilis na nagtatakbo papasugod kay Rafael. Pinagbabaril ni Rafael ang tatlo pero nagsilihis ng direksyon. Bumaybay sa gilid ng daan at pasigsag ang direksyon ng takbo kaya hindi niya na iyon matamaan. Ibinalik ni Rafael sa holster ang mga baril dahil gusto niyang subukang gumamit ng jungle knife. Siguradong tatalab din naman iyon dahil naibabad niya rin sa Blue Sodium. Una niyang sinalubong si Enzo. Kaliwa kanan ang saksak niya roon pero mabilis ang lalaki umilag. Mukhang sanay rin sa hand-to-hand combat kahit pa hindi nagpapalit ng anyo bilang aswang. Binigyan iyon ni Rafael ng roundhouse kick pero sinalag din iyon gamit ang counter roundhouse. Sabay silang sumisipa at nagbabanggaan sa ere ang kanilang mga paa. Tuwing nagsaswipe ng paa si Enzo, ay nagba-backflip naman si Rafael, kaya hindi rin iyon umuubra. Hanggang sa magsunod-sunod ang bitaw ni Enzo ng mga roundhouse kick at round kick. Huminga ng malalim si Rafael at pinagana ang kanyang niraya, kaya tila bumagal ang kilos ng lahat sa kanyang paligid. Noong muling tumalo ng pag-round kick si Enzo, ay mabilis niya iyong binigyan ng isang saksak sa balakang, saka yumuko, at noong makalampas ang sipa, ay sinaksak niya naman sa hita. Pagkabagsak, ay diretsong napalugmok iyon sa lupa. Uundayan pa sana iyon ni Rafael ng pagsaksak, pero isang sipa sa likuran at isa naman sa may alak-alakan ang kanyang natanggap mula kina Kyle at Rayo. Kaya bumagsak sa lupa si Rafael na una ang puwetan. Tumalo ng mataas si Rayo upang bagsakan si Rafael, pero mabilis na gumulong ang huli para makalayo, at habang gumugulong ay mabilis niyang binunot ang baril, saka pinagbabaril si Rayo noong muling tumalon papunta sa kanya. Bago pa iyon bumagsak ay muli siyang nag-roll sabay flip up para makatayo ng mabilis. Binaril niya pa sa likuran ng ulo si Rayo, pati na si Enzo na siyang tumapo sa buhay ng dalawang aswang. Galit na sumugod si Kyle. Tinutukan iyon ng baril ni Rafael, pero mabilis na nasalag ang kanyang kamay. Kaya naman, napunta sa ibang direksyon ang balang ipinutok ng kanyang baril. Mabilis umatras si Rafael at ibinalik sa holster ang baril at tinapatan ang gusto ni Kyle na mano-manong laban. Pero nagulat siya noong iyon naman ang bumunot ng baril. Mabuti na lang dahil activated pa ang kanyang niraya, kaya tumagilid siya at inilagan ang sunod-sunod na lapit ng bala. Lumiyad, yumuyuko at nagsa-sidestep si Rafael hanggang sa naubos ang lamang bala ng baril ng kalaban na walang ni isa ang tumama sa kanya. Ibinato sa kanya ni Kyle ang baril noong maubos na ang bala, saka tumalon ng mataas, sabay sipa sa kanya ng diretsyo. Inilaga naman iyon ni Rafael at nakipagsagutan na ng sipa, suntok, feet swipe at mga combination punches hanggang sa isang malakas na jab straight ang ibinigay ni Kyle sa kanya. Pinalihis lang iyon ni Rafael sa gilid lang din ng kanyang pisngi. Sabay lapit, nag-sidestep at umikot. Mabilis nakapunta si Rafael sa likuran ng aswang na si Kyle. Sabay saksak ng jungle knife sa dibdib noon at mahigpit niyang niyakap. Pilit pang nagpupumiglas ang binata pero wala na siyang nagawa dahil mahigpit na ang pagkakalak sa kanya ni Rafael. Noong muling mabunot ang punyal,
ay sa gilid ng leeg ni Kyle naman iyon isinaksak ni Rafael. Doon na nanghina ang aswang na si Kyle at binawian ng buhay. Nakita niyang napapalibutan ng mga aswang ang kotse kung saan naroon si Micaela. Mula sa malayo ay pinagbabaril niya iyon, kaya nagsiatras ang ibang mga aswang na hindi tinamaan ng bala. Lumabas na rin ang sasakyan si Micaela at magkasabay na silang naglakad ni Rafael papalapit sa gate. Pero bago pa sila makalapit, ay biglang hindi na sila makakilos. Nagamitan sila ng pamako ng matandang si Arya. Kaya napangiti na lang ang karamihan ng mga aswang at excited na sumugod sa dalawa na wala nang magawa dahil hindi na nga sila makakilos. Pero bago pa sila makalapit sa dalawa, ay isang malakas na puwersa na tila shockwave ang tumama sa kanilang lahat na nagpatalsik sa lahat ng mga aswang papalayo, kasama sa tumalsik si Gordon at Darius. Pero sa kasamaang palad, dahil bumagsak si Gordon, sa grills na patusok ang dulo, kaya iyon na rin ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Maging ang pamako na inilagay kina Rafael at Micaela ay napawalang bisa na rin. Kaya kasama rin ang dalawa na tumalsik, pero hindi naman napuruhan dahil nahawakan ni Rafael si Micaela at dinala sa direksyong hindi salungat sa blast point. Nanlaki ang mga mata ng mangkukulam na si Arya noong makita niya sina Mang Magno at si Rigor. Dahil ang nakita niyang pumaslang sa kanyang pangitain ay walang iba kundi si Rigor. "Ubusin sila!" sigaw ni Arya habang nakaturo sa magninong. Nagulat naman si Rafael noong makitang may hawak na armalite si Rigor, pero nakaset lang iyon sa paisa-isang puto. "Rigor, bakit baril ang ginagamit mo?" sigaw pa ni Rafael. "Pasensya ka na, Kuya Rafael. Matagal ko ng pangarap mamaril ng mga aswang eh. Pakiramdam ko kasi, mahirap silang matamaan dahil mabibili silang kumilos." Napailing-iling na lang si Rafael dahil naisip niyang mas magiging mabilis ang laban kung puro tigalpo ang gagamitin ng magninong. Mabilis nagpulasan ang ibang mga aswang na hindi masyadong napuruhan sa malakas na shockwave na ginawa ng magninong. Iyong mga buhay pa pero hindi na makatayo ay siyang inisa-isa ni Rigor na pinagbabaril sa ulo. Ang mga kaya pang lumaban ay sinugod sina Rafael, Mang Magno at Micaela. Noong malingunan ni Rigor ang matandang si Arya, ay pinagbabaril niya iyon sa mukha. Pero nakataas lang ang kamay ng matanda habang nakabukas ang palad. Ni isa sa mga bala ay walang nakalapit rito. "Nice! Mangkukulam ka pala. Akala ko aura lang ng kakaibang aswang ang nararamdaman ko kanina. Hindi pala. Sa'yo pala nanggagaling yun." Isinabit ni Rigor ang baril sa balikat at hinayaang lumaylay sa kanyang likuran. Dahan-dahan siya naglakad papalapit sa mangkukulam. Pero bago pa siya makalapit ay nakita niyang may isang malaking aswang ang mabilis na tumatakbo. Para itong nagmukhang unggoy dahil sa paraan ng pagtakbo na kasamang ginagamit ang mga kamay. Tumalon ito ng mataas papadamba sa kanya. Napasigaw naman si Mang Magno. "Rigor! Mag-iingat ka!" Pumikit si Rigor, sabay mabilis na inusal ang katangi-tanging buhay na salita na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang namayapang ina. At sa pagkakataong iyon ay 3 doble na ang lakas noon dahil sa ginagawa niyang patuloy na pagdidebosyon at pag-iipon ng maraming puder. Noong muli siyang magmulat ng mata ay nagliliwanag na iyon. Sabay kumpas niya paturo sa malaking aswang na nakalutang na sa ere. May malakas na puwersa ang lumabas sa kanyang kamay na tumama sa dibdib ng aswang na walang iba kundi si Darius. Mahigit 10 metro ang kinatalsikan noon papaatras at hindi na nakabangon. Umuubo-ubo habang sumusuka ng buo-buong dugo. Bigla ring tumalsik si Rigor noong tamaan siya ng tigalpo mula sa mangkukulam na si Arya. Nanikip ang kanyang dibdib at napaubo rin ng may dugo. "Anak! Ayos ka lang?"
Tanong ni Mang Magno na patuloy ang pakikipaglaban sa mga aswang gamit ang buntot ng pagi. Ayos lang ako, Ninong. Bumaba lang ang bakod ko dahil kakabitaw ko lang ng malakas na tigalpo. Makakabawi rin ako maya-maya. Wika pa ni Rigor habang dahan-dahang ibinabangon ang sarili. Pagkatayo niya ay patuloy sa pagbitaw ng tigalpo ang matanda, pero nakasalag na ang kaliwang kamay ni Rigor kung saan may lumalabas na enerhiya, kaya hanggang doon na lang ang mga ibinabatong atake ng matanda. Noong maramdaman ni Rigor na sapat na ang lakas niya para umatake, ay naglakad na siya papunta sa matandang mangkukulam na si Arya. Magkakasunod pero magkakaibang level ng tigalpo ang kanyang pinakawalan, hanggang sa napaluhod na ang matanda habang may lumalabas na dugo sa mata, sa tenga, sa ilong at bibig. Kailangan mo nang magpahinga, Lola. Sayang ang kapangyarihan mo. Humampi ka sa kasamaan. Wika pa ni Rigor, sabay lapat ng kanyang kanang palad sa ulo ng matanda. Tila isang mahinang putok lang ang kanyang narinig sa loob ng ulo noon. Nang sumabog ang utak ng matanda sa loob, ilang saglit pa ay may lumabas na isang binata at isang dalaga mula sa loob ng simbahan. Bumibitaw rin iyon ng espel patungo naman kay Micaela na naroon na hindi kalayuan sa kanila. Hinugot ni Rafael ang kanyang baril sa kalumuhod at ipinatong ang kamay na may hawak na baril sa kanyang tuhod. Saka inasinta ang lalaking naroon sa may tapat mismo ng pinto ng simbahan. Unang putok ay tumumba na iyon dahil tinamaan sa ulo. Bago pa makariak ang kasamang dalaga, ay tinamaan na rin iyon sa ulo. Nakita ni Rafael ang isang malaking aswang sa unahan na buhay pa. Wala siyang ideya kung sino yun, pero kailangan niyang tapusin iyon dahil sigurado siyang isa iyong mataas na uri o di kaya isa sa mga namumuno, kaya mas malaki at mukhang mas mabangis. Naglakad na siya papalapit roon para tapusin na sana. Kaso, isang humaharurot na big bike ang dumating at nagpaulan ng bala ang nakasakay roon. Huminto iyon sa mismong tapat ni Darius. Isinakay ang lalaki sa likuran ng motor, saka nag-iwan ng 4 na granada, sabay humarurot na muli papaalis. Mabilis naman na nagsikover ang 4 noong makita ang paghagis ng 4 na granada sa kanila. Kaya noong mawala ang usok mula sa pagsabog, ay wala na rin ang motor sa kanilang paningin. Narinig nilang may tunog ng tila sports car na nagre-revolusyon ang makina sa likurang exit ng compound. Kaya mabilis lumabas ng compound si Micaela at kinuha ang long-range sniper's rifle niya at inasinta ang paparating na sasakyan. Makikita sa loob noon ang lalaking si Amador na nakasuot pa ng pangpari. Naglabas din iyon ng baril sa kaliwang bintana at pinagbabaril si Micaela na nakapatong sa ibabaw ng kotse nila. Noong makuha na ang tamang distansya, ay kinalabit na ni Micaela ang gatilyo ng baril at diretso iyong tumama sa pagitan ng mata ng peking pari na si Amador. Bumangga ang magarang sasakyan noon sa gilid ng pader ng compound pero hindi naman sumabog. Mabilis naman na nagsipasok sa loob ng simbahan at kumbento sina Rigor, Ninong Magno at Rafael para siyasatin kung meron pa bang mga aswang na nakatago roon. Pero wala na. Napaslang na nila ang buong pangkat ng mga asbo na pinamumunuan ni Gordon, maliban siyempre kay Darius na iniligtas ng kanang kamay niya na si Olga. Noong masigurong tapos na ang laban ay kinuha ni Rafael ang kanyang cellphone sa sasakyan at may tinawagan. Hello, Detective Jimenez. Pumunta kayo rito sa may simbahan. Naputol na namin ang isang sanga ng organisasyon ng mga aswang dito sa lugar ng San Agustin. I-declare nyo na lang na gangwar ang nangyari. Papasyalan kita sa presinto at bibigyan kita ng full details sa mga nangyari rito. Okay, Rafael, salamat. Sagot naman ang kontak ni Rafael sa presinto. Matapos makapag-report,
ay agad nang nilisan ng grupo ang compound ng simbahan para makapagpahinga na sa bahay na kanilang tinutuluyan. Sa bahagi naman ni Darius, naghihingalo ito na inilapag ni Olga sa higaan. Agad iyong sinaksakan ng injeksyon na may karayom na kasing laki ng dulo ng ballpen. Kinabitan rin ng dextrose na imbis na totoong dextrose solution ang laman, ay sariwang dugo ng tao ang nakalagay. Huminto sa paghinga si Darius, kaya naman nataranta si Olga at binomba ang dibdib ng amo, kasabay ng pagbubuga ng hangin sa bibig. Ilang saglit pa ay muli na itong huminga at nagkaroon ng malakas na pulso. Nakahinga ng maluwag ang dalaga dahil inakala niyang tuluyan ng papanaw ang kanyang amo. Pansamantala muna natin puputulin na rito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 255. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.